ko siya mamimiss. Kung ako sa'yo, Claire, mag-asawa ka na rin para hindi tayo mainggit kay Sandra. Natatawang sabi ni Steph. Ayoko pa, no? I will enjoy my life as a single. Ani Claire na kinailing ko. Single life is a happy life. Pangaasar ko. Nagtawanan na lang kami sa table namin. Inintay din kasi namin ang order namin dahil lunch na. Inutusan tayo ng lalaki. Tanga. Reklamo ni Claire. Mahaba pa yata ang pila eh. Baka mamaya pa yan. Sagot ko sa kanya. Can't we just use you para mapabilis? May biro sa boses na tanong ni Steph. You are a user, Stephanie. Ew. Umakto pang nandidiri si Claire kaya habang napatingin ka sa kanya. I'm just suggesting, don't ill me. Ikaw nga ginamit ako para magkaroon ng libreng fishbowl eh. Balik ni Steph sa kanya na kinatawa niya. Ay, tama ka pala. Joke lang yun, Steph. Ikaw naman mainit agad ang ulo mo eh. By the way, Sandra, di ba talaga Ow! That hurts. Nakangusong ingal niya nang mahina kong petikin ng kamay niya. You want to use me too? No. Natatawang sagot ko. Kung alam lang nila, hindi ako typical na asawa. Excuse me? Napatigil kami nang may lalaking lumapit sa amin. Server siya dito sa cafeteria dahil sa suot niyang uniforme. May dalawa pa siyang kasama na may dalang mga tray. Bakit? Tanong ni Claire sa kanila. Ma'am Sandra, pinapaserve po ni Sir Eros sa inyo itong mga pagkain. Sabi nito sa kanila pagsama ng mga pagkain dala nila. Halos lumaba ang mata namin na makita ang pagkain sa harapan namin. Seryoso ba to? Seryoso ba siya? Isang bucket ng fried chicken, spaghetti, french fries, burger, lasagna, carbonara, vegetable salad, and rice. Tapos may mga Japanese, Thai at Korean foods pa. Nagpaalam naman na yung server pagkatapos. Habang kaming tatlo'y nakaguhit pa rin ang pagkagulat sa mukha dahil sa mga pagkain dala nila. May balak yata si Eros na bitahin tayo pagkatapos eh. Una nakabawi si Steph. Ang dami. Pwede na kayo magpatay ng fast food chain sa dami ng pagkain na to eh. Ano meron? Tanong ni Claire. Tumango-tango ako bilang pagsang-ayon sa sinabi nila. Sasagot sana ako na marinig ang cellphone ko. Tumatawag si Eros. Did you receive the food? Bungad niya sa akin ang sagutin kong tawag niya. Oo, pero bakit ang dami? Anong meron? Di makapaniwalang tanong ko. I don't know about your favorite food. Well, I know some of your favorites, pero hindi ba nagustuhan mo ngayon? You can just choose. Paliwanag ba nito? Ang dami nito. Paano ko ito mauubos? Nakangawing usal ko. Ibahagi mo sa mga kaibigan mo. Sagot nito. Kahit ishare ko pa to sa dalawang to, sobra pa rin. Pero sayang ang money. Mahinahon kong sabi, habang marang hinahaplos ang gilid ng noo ko. Naiintindihan kong concern siya pero kasi ang dami nagugutom na tao sa mundo. Ito'y hindi isang pag-aksaya ng pera. Ito'y para sa iyong pagkain. Kailangan mo kumain ng maayos this time. Anito na kinakulot ng noo ko. Itong unang pagkakataong ginawa niya to. Bakit mo ginagawa ang mga to? Diretsang tanong ko na kinatahimik niya. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Sagot niya na ikinagulo ko. Bakit niya ginagawa to? I'm sorry, hindi na to mangyayari ulit. Malamig na turan niya. May nabubuong ideya sa utak ko na gusto kong itanong. Is this because you're thinking na baka may mabuo sa nangyari sa atin? Lakas loob kong tanong. Kumabog ang dibdib ko. Ito lang ang rason kung bakit ginagawa niya to ulit. I will fetch you later. Take care. Paalam niya at sinagot ang tanong ko. Magsasalita pa sana ako ng ibabayan ang tawag. Isang peking iti ang pinakawalan ko bago muling humarap kina Steph at Claire na namamangha pa rin sa mga pagkain. Kahit maliit lang na pag-asa o maasa ako na para sa akin ang mga pagkain na to at di dahil iniisip niya na baka may mabuo. What? Tanong ko sa dalawa na kung makangiti ay wagas na makabalik ako sa pesta namin. Sweet naman ni Sir Eros. Ani Claire. Sana makahanap ako ng tulad niya someday. Dagdag pa ni Steph. Di ko na lang sila pinansin at ibinaling ang atensyon sa pagkain. I don't want to waste food. It is all my favorites. So he remembered. Lahat ng to'y mga paborito ko noon. And my heart is happy na kahit ganitong bagay lang natatandaan niya. Katulad niya? Like a heartless devil? Bulong ko habang hinahalong spaghetti. What is it? Tanong ni Steph na hindi narinig ang sinabi ko. Wala. Ayoko naman sumama ang tingin nila sa kanya. Gusto ko lang makilala nila siya gaya ng pagkakakilala ko nung bata pa ako. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain at pagkatapos, pina-take out namin lahat ng sobra para maibigay sa mga bata sa lansangan mamaya. Sabay-sabay namang nagsipunta sa room pagkatapos.
Habang papunta kami sa room, rinig na rinig ang bulungan ng mga blockmates namin. May transferee daw? Yes, babae. Napakaganda niya. Dinig naming bulungan na nasa loob na kami ng classroom. Nagtingin na lang kami at saka nagkibit balikat. May transferee, sabi ni Claire sa amin na kinatango namin. Yeah, narinig ko rin, ani Steph. Let's just hope na mabait siya. Ani ko at silang ayunan nila. Butit pare-pareho kami ng schedule ngayon, kaya magkakasama kaming tatlo. Nagsitahimikan nang dumating ang professor namin. Good morning! Bati niya at bumati rin kami pabalik sa kanya. Before we start our discussion, I just want you to meet your new classmate. Miss Carrie, come in. And with that, may pumasok na magandang babae. Napatitig ako sa kanya na maramdaman ko ang kakaiba sa dibdib ko. Mahaba at straight na medyo blonde ang buhok niya at napakaputi niya. Mukha siyang Diyosa. Introduce yourself, Miss Carrie. Utos ng prof namin na kinatango at ngiti niya. Hello, ako si Natalia Carrie Coronel. Sana maging magkaibigan tayong lahat. Nice to meet you all. Ang ganda niya. Pati boses ang hinhin. Parang musika sa pandinig. She's pretty. Bulong ni Claire na sinang-ayunan namin. Okay, Miss Coronel, you can sit in front of Mrs. Henderson. Sabi ni Prof habang nakatungo sa pwesto ko. Tinignan niya ako at ngumiti kaya ngumiti rin ako pabalik. Umupo siya sa harapan ko at nag-umpisa na ang madugong discussion namin tungo sa mga numero. Nakatitig ako sa likuran niya. She really looked familiar to me. Saan ko ba siya nakita? Hay, natapos din. Sabi ni Claire habang nag-ayos ng gamit niya nang matapos ang discussion sa amin. 5 lang yata yung sigurado ko dun sa exam eh. Nakangusong sabi ni Steph na kinatawa namin. Buti nga 5, ako, wala naman. Ang hirap. Nakabusangot kong sabi. Lalabas sana kami nang tawagan kami ni Natalie. Hello. Nakangiting usal niya. Nagtinginan kaming tatlo. Ikaw si Claire tapos ikaw si Stephanie, di ba? Tanong niya sa dalawa bago bumaling sa akin at gumiti. Then ikaw yung asawa ng may-ari ng school na to. Sandra, right? Sabi niya. Nagsitango kami. Di kasi namin alam ba't kinakausap niya kami. Hi, I'm Nat. Lalabas na ba kayo? Nakangiti niyang tanong. Ako lang ang may nararamdamang kakaiba sa paligid niya. Oo. Bakit? Si Stephanie ang sumagot. Pwedeng sumabay? Bubbling tanong niya. She looks nice pero may iba talaga or baka napapraning lang ako. Nagtingin na naman kami. Sure, ani namin. Ayaw naman namin maging bastos. Great, thanks. Masayang usal niya at sabay-sabay kaming lumabas. Tahimik lang kami. Nakakapanibago pa kasi yung presence ni Nat. Hanggang makarating kami sa parking lot, ganun pa rin. Unang umalis si Claire, pagkatapos si Stephanie, kaya kami ni Nat na lang ang natirang magkasama. Sandra? Basag niya sa katahimikan. Tanong ko. Pwede ba magtanong? Seryoso siya nakatingin sa akin kaya kinabahan ako. Ewan ko pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ano yun? Alanganin kong sabi. Inayos niya ang tingin niya sa akin. I heard kasi na asawa ka na may-ari ng school. Kilala sa underground world ng one of the famous business tycoon si Mr. Henderson. Aniya na ikinagulat ko. Underground world? Gulat na tinig ko na kinatango niya. Yup, you didn't know? He is a badass underground world. Kinatatakutan siya dahil wala siyang sinasanto. Anito na kinalunok ko. So he is an underground boss. Wala na nga talaga akong alam sa kanya. Nanatili lang ako nakatingin sa kanya. Naghihintay ng idadagdag niya pa. Ngumiti siya sa akin bago nagpatuloy. Are you happy with him? Dagdag niyang huminto ako. Ano bang pinagsasabi niya? Naguguluhan ko siyang tiningnan. Ha? Sasagot pa sana siya na may bumusinang sasakyan malapit sa amin. Kaninong sasakyan to? You can answer my question next time. But for now, I need to say goodbye and nice to finally meet you. See you tomorrow! Paalam niya at saka mabilis sumakay sa kotse na bumusin at pabilis na umalis. Naiwan ako may question mark sa ulo. Ano yun? Saan ko nga ba kasi siya nakita? Tanong ko sa sarili ko habang inaalala kung saan ko nakita si Nat. Who? Napatulon ako sa gulat na may sumulpot sa gilid ko. Nanlalaki pang mata ko na makitang mukha ni Eros na malapit sa akin kaya napatras ako. Eros, wag ka nga nang gugulat. Para kang kabuti, sulpot ng sulpot. Reklamo ko. As usual, seryoso lang siya nakatingin sa akin habang nakapamulsa. Para kang tanga na kinakausap ang sarili mo. Hindi mo man lang ako napapansin? Casual na sagot niya. Natameme ako dahil sa tanong ni Nat. I think we should go. Aniya na makita na tahimik ako.
Tumango na lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta tuloy lang ang paganda ng kotse niya. Tahimik kaming parehas. Ayoko rin na magsalita. Medyo mabigat na ang mga mata ko. You can sleep. I'll just wake you up kapag nandun na tayo. Sabi niya habang diretsong tingin sa kalsada. Para namang magic words ang salita niya kasi naipikit ko ang mga mata ko ng dahan-dahang kinain ng antok. Sandra? Naramdaman ko ang mahinang pagigog sa balikat ko. Wife, we're here. Come on. Dinig kong usal niya. Boses to ni Eros. Dahan-dahan kong ibinukas ang mata ko at tatagpuan ng mga iyon si Eros na nasa harapan ko. Mabilis ko naman siyang naitulak para may palayo siya. Isang malamig na tingin lang binigay niya sa akin. Let's go. Yaya niya't nilahad ang kamay niya. Kinuha ko at lumabas. Inilibot ko ang tingin sa paligid. Halos bumangha ako sa nakikita ko ngayon. Ang ganda! Sa side ko kita mga ilaw sa syudad na nanggaling sa mga sasakyan, buildings at bahay. Sa tingin ko nasa mataas kaming parte. Tapos sa harapan ko may malaking bahay na sa tansya ko, bagong gawa pa lang. Napatingin naman ako kay Eros. Nahawak pa rin niya ang kamay ko. Beautiful, right? Tanong nito at tumango ako bilang sagot. This is all yours. Sa akin? Hindi makapaniwala at naguguluhan kong tanong. Oo, sa'yo na. Aniya at mabilis ako nataranta dahil doon. Wala akong ibabayad dito. Alalang tanong ko. Paano naging sa akin to wala naman ako naalala na bumili ako ng lupa at tagpagawa ng ganito kalaking bahay. Wala akong pera at ayoko ding madagdagan ng utang ko sa kanya. Ito ang advance birthday gift ko sa'yo. Sabi niya kaya natigilan ako. Next week na pala ang birthday ko kaya nawala sa isip ko. Sa dami na nangyari nawala na sa isip ko ang birthday ko. Well, mula naman nang mawala mga magulang ko, hindi na ako nagkaroon ng chance na ma-celebrate pa yon. You remember? Bulong ko. Naalala niya pa pala. I do. You're the only one who forgets. Seryosong sabi niya. Ano ba talagang kinalimutan ko at wala ko maalala? I thought you hate me. Mahinang usal ko. I do. I hate you a lot. Aniya. Naguguluhan ko naman siyang tinignan. Then why are you giving me this house? This is too much. Ayoko madagdagan ng utang ko sa'yo. Ani ko. I just want to give it to you. Nothing more, nothing less. Besides, I'm not giving you a choice to refuse. Sagot niya na mapakla kong kinangiti. I thought, no. Umasa na naman ako. Because you owned me? Yes, I owned you. And I want the best for anything I owned. Sagot niya. Sasagot pa sana ako na maramdaman ko ang basang bagay sa pisi ko. Umuulan. It's raining. Lumakas ang ulan kaya wala kami nagawa kundi patakbong pumasok ng bahay na yon kahit basa na kami. Pagpasok agad kong nilibot ang tingin sa paligid. Bago pa lang ang bahay dahil bago pa lang rin ang mga gamit. Napakaganda. I'll just get some clothes. Basa ka na. Paalam niya at saka tumalikod sa akin na may maalala ko. Teka Eros. Pagpigil ko. Uminto siya at tumarap sa akin. Happy birthday Eros. Bati ko. Umuwang ang labi niya na sabihin ko yon at ang malamig niyang matay na palitan ng pagkagulat. Happy birthday, ulit ko. Naalala ko tuwing umuulan birthday niya. Sumilay sa labi niyang matamis ng ngiti na minsan ko lang makita nang sabihin yon na kinaawang ng mga labi ko. Tinitigan niya ng maiging mukha ko na kinailan ko. Binasa ko pang labi ko dahil sa pagtitig niya. Ano? Bago-bago makapagsalita, hinapit niyang bewang ko at binigyan ng halik ang labi ko na kinalaki ng mata ko. Thank you. Thank you for remembering just at least this. Nakangiti niyang sabi. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang nakatingin sa mata niya at sa labi nito na parang nangaakit. Naramdaman kong pag-init ang pisngi katawan ko. Basa kaming pareho pero nag-iinit ako. You kissed me. I did and I will do that again. Aniya bago muling sakupin ang mga labi ko. Mainit at maalab ang mga halik niya. Punong-puno ng emosyon at nakikisabay sa galaw niya ang mga labi ko. Mas sinapit itong bewang ko at nilapit sa kanya habang kinuha niya mga kamay ko at ipinulupot sa batok niya. Parang may sariling kamay ang mga kamay ko na humawak sa batok at braso niya. I can't push him. I can't. Nalulunod ako sa halik niya at di ko alam kung paano ko mawala. Mas pinalalim niya ang mga halik na habang naglalakbay ang mga kamay niya sa bewang ko na nagbibigay ng kakaibang kuryente sa katawan ko. It is not right to feel but I want more. Bumitaw siya sa halik at bumulong. I want you. I want more from I can't stop myself from owning. Can I have you, wife? Bulong niya sa tenga ko at tatigilan ako roon.
Para akong lasing na dahan-dahang tumungo sa tanong niya. Alam ko hindi itong unang pagkakataon, but this is the first time na gagawin namin to sa tamang pag-iisip ko. I will pleasure you tonight, my young lady. Bulong nito kasabay ng muling pag-angkin niya sa mga labi nito. His kiss trails down from the side of lips down to my neck, sucking and sipping the skin, leaving a hickey. Napahagat ako sa ilalim ng labi ko dahil sa kakaibang sensasyon at init na mulukob sa katawan ko. His hands are starting to move, pataas sa mainit niyang mga hawak mula sa bewang, pataas sa katawan ko. Naramdaman ko pa ang kakaibang kuryente na dumadalay sa balat ko na dinadaanan ng mga kamay niya. Maging ang pag-iinit ko sa bawat haplos niya. This is new to me. I never felt this way before. You really want this? Bulong niya na mapunta ang mga labi ko sa tenga ko at marahang kinagat-kagat iyon. Napahagat ako sa ilalim ng mga labi ko sa tanong niya. My mind is saying no pero iba ang sinasabi ng puso at katawan ko. I don't want him to stop. I'm asking you, wife. Do you want me to stop? His voice is very seductive. Napalunok ako at kagat labing umiling. My body wants him. I want to feel this kind of thing with him. Wala na akong pakialam kung parte ito ng paghihiganti niya sa akin. I want him. I badly want him now. Huminto siya sa ginagawa at tumitig ng diretso sa mga mata ko. Say it with your words. Nakangising usal niya. Ang mga abong mata niya ay nagpapadagdag ng kakisigan. Ha? Namumulang tanong ko. Say it, my innocent wife. Say that you want me to own you. Aniya na ikinalunok ko. Mariin muna ako napapikit bago dahan-dahang ibinuka ang bibig ko. I don't want you to stop. Nahihiyang bulong ko na ikinangiti niya. You're mine then. Usal niya bago muling angkinin ang labi ko. Tinigon ko ang mga halik na binibigay niya. Masyado na akong nalunod sa mga halik niya na hindi ko namalayan that we are both naked. You're perfect. Bulong niya bago ko marang inihiga sa malambot na kama. Kinakabahan ako. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ko nang paghiwalay niya mga hita ko at pumeso sa gitna nito. Pinaubaya ko lang sarili ko sa kanya na magdamag. Walang kahit anong pagsisisi. Ibinigay ko ang sarili ko sa lalaking alam ko na hindi ako kayang mahalin. Nagising ako na maramdaman na may humahawak sa mukha ko na tila kinakabisado ito. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at ang mukha ni Eros ang unang bumungad sa akin. Good morning, bati niya. Ngumiti naman ako pabalik. Good morning. Nahihiyang usal ko. Naalala ko pa ang ginawa namin kagabi. Pumayag ako na magpaangkin sa kanya. Anong oras na? Tanong ko. Tumingin naman siya sa relo sa bisig niya. 12:43 p.m. Sagot niya na kinalaki ng mga mata ko. Late na. Ani ko na kinatango niya. You're sleeping soundly. I cannot wake you up. Mukhang napagod kita. I'm sorry if I'm too insatiable. Seryosong saad niya na kinapula ng mga pisngi ko. Ilang beses niya ako inangkin kagabi. Umabot pa kami ng umaga. Napangawi pa ako na igalaw ko ang mga binti ko. Mahapdi ang pagitan ko. Sore? Tanong niya na kinakagat ko sa ilalim ng labi ko at tumango. Wanna have a cold shower? Tanong niya na kinailing ko. Hindi na. Matatanggal din naman to. Ani ko. I am sorry. I am too big for you and yet I cut him off. Ayos lang. Nahihiyang usal ko at isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago bumaling sa akin. Let's go home then? Tanong niya. Tumango naman ako. Great, I'll just take a shower. Paalam niya bago tumayo. Napaiwas pa ako ng tingin nang makita na tanging boxers lang niya ang suot niya at nakarap sa akin ang makisig niyang likuran. Too confident. Bulong ko habang titingnan siyang kumpiyansa na pumasok sa banyo. Sinamantala ko ang pagkakataon para magbihis habang nasa loob siya ng banyo. Nagkalat ang mga damit ko sa sahig. Panangiwi pa ako sa bawat takpang ko. He was right. He was too insatiable last night na nakailang beses siya sa pag-angkin niya sa akin.